Annyeonghaseyo mga kaupa, and nandito na naman ako for another tips para po sa inyo sa inyong learning of Korean language. Okay? So, yung mga video ko po na ginagawa guys is minsan tag-apat na video o 5 video ginagawa ko po sa weekend kasi wala kaming pasok. And pagdating po sa Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, i-propose ko po yan araw-araw, isa-isa lang. Kasi never akong nagpo-post ng 2 video o 3 video sa isang araw. Yung reels pwede naman isingit. Pero yung pagdating sa video class, isang beses lang, para masundan nyo yung mga pizza. At saka masundan nyo yung step by step po tayo. Yung hindi po kayo, tawag nito, yung bang term na masusuffocate, yung mga ganyan, no, ma-overlap yung yung utak niyo, no, susubraan. Kasi gusto kong dahan-dahan lang, no. Kasi nga learning of language is a process, no. So lahat ng bagay naman is a process, pero yung learning talaga kakaiba. Lalo na pag yung lingwahe po natin na inaaral ay bago po sa ating pandinig at bago po sa ating panglasa. Kumbaga, parang baliktad na naman ng utak ko dito. So ganun po guys, no? We have to be positive, no? Positive lang po kayo, no? So laban lang, no? Labanan natin yung para po sa ekonomiya, no? O sa mga nag-aaral ng Korean dyan na wala namang balak magkukorea talaga. So lang is part of their tawag nito, yung goals na matutunan lang yung lingwahe ng Korean kasi nga nanonood ng mga K-pop, BTS, no? Mga Korean drama para mas madaling maintindihan. So, perfect naman tong mga video natin, no? Para to sa inyo at para ginagawa ko to para din mayroon kayong reference, no? We have a lot of references kahit saan, pwede kayo manood, pwede kayo magbasa, pwede kayong pero but somehow this will be a refreshment, no? This will be a refreshing course for everybody to mold your ideas, no, into a Korean language with most interesting moment. Okay? So ito na po. No, babasahin muna natin ang isa na naman na reading sample comprehension, no? Masakit sa ulo guys, no? Pag ganito na medyo marami-rami na. But somehow, yung iba naman, yung nag-aaral naman, isang tingin nila marami ng mababasa nila parang nadi-discourage sila. Take note, pag nadi-discourage kayo, wag po kayong susuko. No? Iwasan po natin na madi-discourage agad. Pag makita na ganito kahaba, ganyan, wag. No? Challenge yourself. Because the more you challenge yourself, the more na mailalapit ka doon sa katotohanan. Pumasa sa exam at makapag-Korea, makapagtrabaho sa Korea, makapagpatayo ng bahay, makapagpaaral ng mga anak hanggang sa kolehiyo, gagraduate, at magandang buhay in the next generation. Okay? Ganun po yan, no? Think positive, lang talaga, laban lang, fighting, no? Fighting lang po sa pangarap. So, here. 다음 글을 읽기. 모로미 탑하세요. No? 모로미 답하세요. 답하세요. Answer. Okay? Answer. Please answer. No? Please answer. 모름. 모름 is question. Questions. Taom is next. Cool is passage. Ito pong nakakulong passage or illustrations, no? So, iki, read. Basahin, no? Basahin po ang kasunod na pangungusap or kasunod na passage dito. Tapos answer or please answer the questions. Okay? So, taong kurol, no? Taong kurol iki. Morome 답하세요. Okay? So, guys, yung sinabi ko naman sa video ko kahapon, no? Na minsan sa exam, masyado na tayong ipit sa oras. Kailangan natin ng mga diskarte. No? Focus on the question agad. No? Hindi mo pa alam yung nasa content, anong mayroon dun. So, you have to focus on the question. Onol. No? Onoron. Like this. Onoron. Muson. Yuil-iyeyo. Or yuiriyeyo. No? Yuil. Meaning na yuil is araw. Muson. What? What kind of days? Or anong araw po ba today? No? So, meaning, tinatanong dito, what day is it? Something like that, no? What day is it? Anong araw po ba dito? Okay? So, ano po bang araw yung binabanggit dito? So, ganun po yung mga
tips doon. So, diyan pa lang sa taas, nakikita na yan eh. Okay? Makikita na ninyo yung ginagawa nila prior to the passage. Okay, basahin muna natin yung passage. So, nairon, no? Nail. Nail is what? Onol today, nail tomorrow, no? OJ yesterday. So, nail is tomorrow. So, bukas is tuyuil. Tuyuil is Saturday, no? So, from Monday, Woryuil, Tuesday, Wayuil, Wednesday, Suyuil, Thursday, Mogyuil, Friday, Kumyuil, Tuyuil, Saturday. Iriuil is Sunday. Okay? So, Nairon, Tuyuil yeyo. So, bukas is Sabado. Nail. So, bukas. Bukas daw, bukas. Uri. Anong uri is? Uri is, that is a, what? A subject. Tayo. We, no? We are. Like example, Uri nun, no? We are, no? Uri nun, Philippine Saram doon imida. We are all Filipinos. We are Filipinos, no? Uri panol. So, yung panol po is somewhat, yung pan po guys, that is 30 minutes or half. Pero dito, pag binanggit dito na mayroong tawag nito appointment, mayroong nitong subject na parang pagtitipon, so might be it is a group, no? This will be a group of what? Group or something. There is a what? So dito, kung babagitin dito yung isang term lang, maiintindihan na natin. Shihom. Shihom is test. Shihom is test. Meaning test. So, mayroong isa pa, Hangugo, Korean. So, yung pa natin guys, isinutukoy dito is class. No? Korean class test. No? Meaning, in a Korean class, sa Korean class daw nila, mayroon daw silang gaganapin na test bukas. Okay? Base doon sa, kumbaga yung setup pa lang, nakikita natin, nag-aaral. No? Hakyo, no? Hakyo, Tihakyo College, no? So, example lang po yan. So dito, 내일 우리 반을 한국어 시험이 있어요. 시험이 there is. No? 있어요. 있다. The verb 있다. No? 있어요. Present tense, past tense. 있었어요. No? 있었어요. Past tense. Future is 있을 거예요. So that is in the future. So, bukas, 내일, mayroong gaganapin na Korean test. Sila. No, wala pang binanggit dito kung sinong mga subject dito. Basta sinabi na tayo or kami. No, kami ay mayroong Korean test by tomorrow. Dito, 내일 토요일 이에요. So bukas ay Saturday. Koriso. Koriso is a conjunction, meaning ng koriso is so. Okay? Kore, no, koriso. So, onoron. Onol today. Okay? Koriso, today. So, tusugwan. Tusugwan is what? Tusugwan, no? Tusugwan. Library. No? Today, tusugwan is a what? Location particle attached after the location of the sentence or place of the sentence. 공부를 해요. No, 공부하다. So, 공부를 하다, 공부해요, or 공부를 해요, same meaning. Studying. Okay? So, studying, saan? So, dahil po mayroong Korean test tomorrow, so, today, we're going to study in the SOS in the library. Tusugwan. Okay? Sa tusugan sila mag-aaral, no? Kumbaga siguro that is somewhat hanap doon ng mga research paper or reference book para doon sa exam nilang gaganapin tomorrow. Okay? So dito may binanggit ng pangalan Jonathan, no? Jonathan Sinun, Mr. Jonathan.
Jonathan. Jonathan Shinon. Jonathan Shinon. Uri. Paniyeo. Okay? So meaning, bukas, kasabay nila or kasama nila si Jonathan, kami po daw ni Jonathan, sabi dito, kami po ni Jonathan ay magkakaroon ng kumbaga Korean, or it is a Hangugo Xiaomi Isoyo. Kumbaga dito somewhat a class, to magkakaroon na sila ng class ni Jonathan. So by tomorrow. So class, hindi po class yung term dito, kundi focus po dito sa number 2 and the sentence, no, yung second sentence natin, na magkakaroon pa sila ng Korean class test. Okay? So, Koreso. Another na naman. Koreso. So, Jonathan Shinon. Neil Xiaomi Aniyeyo. Okay? So, sinabi dito, but, or so, no? Koreso. So, Jonathan Shinon. Neil Xiaomi Aniyeyo. So, Neil is tomorrow. Shihom test. No? Shihom is test. Aniyeyo. Meaning aniyeyo, that is a negative form, meaning cannot or not able. So, Mr. Jonathan. Si Mr. Jonathan, by tomorrow, ay hindi po siya makapag-take ng exam. Siguro, Jonathan have other appointment, hindi na binanggit dito. No? Aniyeyo. Take note, guys. Minsan, maganda na yung flow ng sentence or the paragraph. Very informative and positive. Pero, may mga term or may mga dinudugtong doon na nagbabago o nagpapabago ng thought or the content of the sentence. Which is, ito po yon, aniyeyo. No? Take note and be careful for that. Aniyeyo, not. Parang katulad na siya ng an. No? Same na siya ng an, meaning an, cannot, no, mute, or wala, cannot, no? Ganon po, guys, no? So, or mot, no? Jonathan 씨는 다음 주 토요일에 시험을 보아요. So, okay? So, dito, very clear na si Jonathan daw ay taum is what? Taum is next. Chu is week, no? Chu is week, no? Tapos tuyuil Saturday. So meaning dito sa flow ng paragraph natin, bukas mayroong magaganap na Korean class test. Kaso si Jonathan po ay hindi po siya makasama o hindi po siya makasali tomorrow. So hindi po nailagay diyan kung ano po yung dahilan niya kung bakit di siya makapag-take ng exam. Tapos sinasaad dito na next week Saturday si Jonathan magti-take ng exam. 시험을 보아요. Okay? Okay. Jonathan will take the exam by next week Saturday or by next Saturday. Okay? Kahit na walang na yung week na term, pero nilagay lang dito, kahit hindi mo na intindihin yon, next na lang, next, para diretso na, next Saturday. Okay? Next Saturday or next week Saturday. Kasunod ng, like for example, this week, by next week. Okay? So yung tanong, 오늘은 무슨 요일이에요? Okay? 무슨 요일이에요? Marami pong nalilito dito, guys, no? 오늘은 무슨 요일이에요? 오늘, today. 무슨, what? 요일, day. 이에요. What day is it today? So ano po yung araw ngayon? Ganun po yung tanong. So dito sa natin, guys, sa content na ng paragraph natin, binabanggit dito ay tuyuil. Yung sagot dito ay wala po dito sa paragraph natin. We have to comprehend. So kaya nga tinatawag siya na reading comprehension kasi nga, guys, dito sa content na to, kailangan nating matutunan kung ano po yung mga days of the week, ano po yung sinusundan ng araw na yan, or prior to that date. Kasi minsan nagtatanong dito ng tulad dito, unol, muson, biglang nagtanong, anong araw daw ngayon? Base doon sa context, base doon sa nilalaman ng pangungusap. No? So, very clear na bukas ay tuyuil. So, ginawa nila ngayon, malamang it is ay
kumyuil, Friday. So, answer is onul or onorun kumyuil. Kumyuiri yeyo. So, today is Friday. Bakit? Bakit ko sinabing Friday? Kasi dito, binanggit na bukas ay meron silang pagsusulit. Tapos, pagkatapos daw nito, papunta silang library today, no, unol. Punta silang library para mag-aral. Okay? So, yung thought dito, kailan yung unol dito? Unol, muson yu el yeyo. So, what day is it today? So, kumyuil. Okay? Sana po na-gets you guys, no? Huwag kayong malito dito, baka sagot nyo tuyuil. O pag may, dito naman, hindi po isulat yung sagot, choices siya, baka binanggit doon, kumyuil, tuyuil, eryuil, wayuil. Nakita nyo dyan, may tuyuil na. So, dito po yung ma-apply po natin yung reading comprehension. Okay? Okay. Next, for number 2. 위구리 니용과 같으면 check, 다르면 X 하세요. No? 위구리 니용과 외구리. The above context. So this one, the whole paragraph, no? Niyong, the content, no? Katsun, same. Myon, if the content is the same, if it is the same, katun myon, meaning ng katun myon, it is same. If it is the same of the above content, or if this the same of the content above, put check, no? Or lagyan natin ng check pag katulad daw yung content dito sa ibaba sa paragraph sa itaas. Okay? And taron yun X haseyo. Lagyan ng X pag taron yun, meaning if different. Taruda. No? Taruda, different. If different, lagyan po natin siya ng X. Okay? So here we go. For the number 1, nakalagay dito, uri panon. No? Uri panon. 오늘 한국어 시험이에요. Sabi dito, 오늘 한국어 시험. Okay. Dito pa lang may 시험 na term eh. Ito may 시험. Saan pa ba may 시험? Ito pa. Pero nakalagay dito, 내일, no? 내일 우리 반은 한국어 시험이 있어요. So meaning, yung unol, siya po yung nagbibigay ng mali. Kasi yung unol guys, wala pa pong dito. Yung unol is today. According dito, today, mag-study pa sila sa library. Pupunta sila ng library para mag-study. Pero dito, unol, mayroon na daw shihom. Mayroon na daw magaganap na Korean, 한국어 시험, Korean test. Shihom. No? Shihom test. Okay? Shihom iyayo. Wrong. Okay, ganun lang kasimple guys. No? Minsan nalilito tayo sa haba. At minsan nagkakaproblema tayo sa may mga sinasabi dyan. Ang haba-haba na yan. So, wala bang mas technique dyan? No? Ito po. No? So dito, tingnan nyo lang. Shihom, nakalagay dyan. Shihomi. Hangugo shihom. Yan. Diretso. Isang word lang. No? Hangugo shihomi. Hangugo, nakadiretso na. Hangugo shihom. Shihom is Korean test. No? Nail pa magaganap. No, that is on tomorrow. So, unol nakalagay today. Dapat alam niyo yung unol. Unol today, tomorrow, neil, kahapon, OJ. Okay? OJ nun, onorun, no? Neilun. Okay? Ganun po 'yan. So, next. Jonathan 씨는 우리 반이 아니에요. So, Jonathan daw kuno, si Jonathan guys, is sinabi dito, si Jonathan will cannot attend the Korean class. No, Jonathan sinon uri paniyeyo. Hindi po siya makapag-attend sa kanilang Korean class or Korean test na gaganapin. So, yan po yung pinakatot dito, which is right. No? Jonathan sinon uri paniyeyo. So, sa atin daw gaganapin na Korean class or Korean test tomorrow, si Jonathan, aniyeyo. No? Ito po.
아니에요, no? 그래서 조나탄 씨는 내일 시험이 아니에요. 내일 시험이 아니에요. So dito guys, yung technique. 아니에요. Dito yung makita yung 아니에요, which is right. Okay? So tama po. Tama po yung ano dito, yung pahayag dito. Next. 조나탄 씨는 내일 시험이에요. Yan. Mayayari na naman tayo dito. Si Jonathan daw ay magti-take or magkakaroon ng Korean test by tomorrow. Tama o mali? Mali. Nakalagay dito, Jonathan 씨는 다음 주 토요일에 시험을 보아요. 다음. Okay? So guys, yung taom, next. Susunod. No? Pwede natin sabihin na next week, taom jo. Next month, taom dal. No? So, ganun po. So, kailangan po nating bantayan yung taom is next. Okay? So, kahit nga dun sa instruction of the paragraph, mayroon po nakalagay taom next. So, dapat kabisaduhin po natin yung ganun na term. Kasi nga, palagi nating ma-encounter sa examinations. Okay? Or during our learning experience, tulad ngayon, tinuturuan ko kayo. So, ma-encounter nyo palagi. So, Jonathan, 내일 시험이에요. 내일 daw. It is what? It is wrong. Taom jo pa po. Si Jonathan nga hindi makasali. Jonathan 씨는 오리판이에요. 그래서 Jonathan 씨는 내일 시험이 아니에요. Okay? So, it is X. Okay, sana po guys, may nakukuha kayong aral sa videong ito. And hopefully, share nyo lang po. Share nyo lang po yung mga video ko para po makakatulong po tayo sa mga iba din na nangangarap na pumasa. No? Mga kaibigan nyo, share nyo para po mapursige po sila na mag-aral ng Korean. No? After po ng exam, masarap sa pakiramdam na nakita niyo yung pangalan niyo sa list. These are the following takers who pass this EPS topic exam. KLT 21, 22, ganon. Congratulations. And ready for the next process. Or ready for the next step ahead. Okay? So, ganon po guys. Basahin po natin diretso para po maingganyo kayo na magbasa hanggang maintindihan nyo. No? So, dito, 내일은. So, 내일은 토요일이에요. 내일 우리 반을 한국어 시험이 있어요. 그래서 오늘은 도서관에서 공부를 해요. 조나탄 씨는 우리 반이에요. 그래서 조나탄 씨는 내일 시험이 아니에요. 조나탄 씨는 다음 주 토요일에 시험을 보아요. Okay? So, ganun po guys. And hopefully, nag-enjoy kayo sa video ko. No? So, huwag niyong kalimutan, mag-subscribe po kayo doon sa channel ko. Just search my screen name, no? Opa Waldo in Korea. Opa, no? Double P, Opa. No, ito po sa Facebook ko rin, Opa Waldo in Korea. Kasi po guys, sa YouTube channel ko, doon ko po ipopost yung mga importanteng mga tips po, no? Mas ano po doon. Kasi yung YouTube channel is hindi po siya nabubura. So forever po natin makikita. Yung Facebook po, madi-disable minsan. So mawala yung ano natin, yung mga pinapost natin ng mga memories, no? Unlike sa YouTube, forever po siya. Okay? So maraming salamat po sa yung panonood. At sana po may matutunan kayo kay Opa Waldo in Korea. Thank you for watching.